because I would want to concentrate on how to be the presiding officer Patawa. of an impeachment court pagdating sa rules of evidence at saka sa rules on criminal procedures. With all of these evidences that we have shown, as a matter of fact, ilang beses na po namin yan, kami po ni Maharlika, ilang beses na po namin yung inuudyok po na kasuhan na po kami. Naku Pero up po. until now, hindi po kami makasuhan. You know why? Because it's the truth. Tama. What we want from the president is we want him to do a hair follicle test. Naku po. And it's that simple. Ayun na nga ho mga ka-update, kung pakapalan lang talaga ho ng pagmumuka, number one ho talaga itong si Juan Bol University, mantagin po ninyo yan na uunahan niya ho yung Korte Suprema na sabi niya nga ho, gusto niya daw maging presiding officer pag nagkaroon ng impeachment. Kanino ho ba yung tinutukoy na impeachment na labanan dyan ni Juan Bol University? Walang iba mga ka-update kundi kay BP Sara. Si BP Sara lang naman ho yung gustuhan nilang pokpokin, gusto ho nilang pitpitin o gusto ho nilang anuhin, matanggal ho sa serbisyo. Bakit ito? Kasi nga si BP Sara mga kapdit, pati itong si Juan Bol University, lilinisin din ho niya yan. Panigurado at panigurado. Kaya mga kapdit, kung isa ho kayo sa sumusuporta dito sa ating BP Sara, ipagpatuloy na lang ho natin yan. Kasi konting taon na lang ho, konting pasensya, 2028 presidential election, ayan, luluklok na ho yung another Duterte. Yung pinakahihintay ho nating tatapos sa matinding korupsyon ng administrasyon na yun. Kasi nga mga kabdit, pinipilit o ginigipit lang naman ho nila si BP Sara sa 125 confidential funds. Etong sila Risa, yung mga kain-suka, mga kabdit, gigil na gigil ho sa kanya. Bakit pagdating kay Marcos Jr., yung 4.5 billion na, alam nyo na, confidential funds ho niya, hindi ho nila pinuputakan o hindi ho nila inaano, hindi ho nila wala ho silang pakialam. Kung bakit dead man lang ho sila. Bakit pag si BP Sara yung gumagalaw, kumikilos, yun ho yung pinupuruhan nila. Kasi nga ho mga kabdit, nung kapanahunan ho ng Duterte, ni Tatay Digong, lahat ho ng mga gumagamit ng Coca-Cola, tinakot ho niya, lahat ho ng mga, alam niyo na, gumagawa ng matitinding krimen, hinawakan ho niya sa leeg. Tignan nyo ngayon, ipagkumpara nyo sa administrasyon noon, tsaka administrasyon ngayon mga kabdit, malayong-malayo ho tayo sa katotohanan. Suntok ho sa buwan. Malayong-malayo ho yung admin ni Marcos Jr. Ngayong sa admin ni Marcos Jr., punong-puno ng mga krimen, proud na proud pa ho sila na sinabi nga nila, bumaba daw yung krimen. Sa nakikita naman ho natin, parang napakalayo ho. Malayong-malayo ho. Kahit sa ang barangay ngayon magtambay, mga kapatid, marami hong, alam nyo na, gumagamit ng white powder dahil nga ngayong administrasyon, open na open ho sila. Wala hong nakukulong, wala hong sumasakabilang buhay dahil nga mga kabdit, alam ho nila yung leader natin ngayon, yung presidente, wala ho, kumbaga, dekorasyon lang ho si Marcos Jr. Yung totoong presidente, alam nyo kung sino? Ayan, sila Recto, sila Martin Romualdez. Alam nyo mga kabdit kung bakit pala hindi lumukulok ito si Legarda bilang Senate President. Pag-uusapan din ho natin dito sa ating video. Talaga naman ho mga kabdit, patawa na lang ho dyan sa Senado. Yung majority, mga kabdit, pinagmukha na lang ho nilang katawa-tawa yung kanilang sarili. Literal na mula Batanes hanggang Hulo, itbulagaan ho sila dyan. Diba, hindi lang itong si Juan Bol University, si Miss Legarda o Sen Legarda, ang ating pag-uusapan mga kabdit, ayun na, nakikita niyo ho ba yan? Yan ho yung taong legit na, alam nyo na, naglaglag kay Tantoco, naglaglag kay Lisa Marcos, at kay Mr. Tubig. Siya ho yan, si Mr. Dinchase, nagsalita na ho siya mga kabdit dito ho talaga ho, kagimbal-gimbal. Yung binayad ho nila dito sa, alam nyo na, kay Mr. Tubig, yung minulmul ni Marcos Jr., mga kabdit, nagbayad pala sila ng isang gabi, 2 milyong piso. Kanino ho ba galing yan? Sa atin ho mga taxpayer. Kaya ito ho mga kabdit, ang ating pag-uusapan, nakakakilabo to. Mantakin nyo yung sa tanda ho ng dalawang yan, nagagawa pa hong, sige, sabihin na ho natin, wala ho tayong pakialam sa kanilang sex life. Pero yung binabayad ho nila, yung ginagawa nila, nakakahiya ho kasi nga, presidente ho yun Presidente ho ng Pilipinas, presidente ng isang bansa. Kahihiyan ho sa mga Pilipino yung ginagawa ng isang leader. Isa pa, sinabi nga nito si Mr. Dinchase, mga kabdit, tsaka ni Boljak, Miss Maharlika, na bakit hindi sila kinakasuhan o hindi sila pinapansin ngayon. Bakit? Kasi nga ho, malaking katotohanan yan. Kaya oras na magkasampahan ng kaso, dumiretso ho sa Korte Suprema, etong mga alam nyo na, resibo ho nila, wala. Mapapahiya ho, sino si Marcos Jr. kasi nga ho, mga legit na video, legit na pictures, ang kanyang mga ipapakita.
yan ho yung kinatatakot ng First Lady at ng ngagba na presidente. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Uunahin na nga ho natin itong bakit hindi lumukulok itong si Sen Legarda at hindi pinilitan si Juan Bol University. Ito ho yung magiging dahilan mga update. Unahin na ho natin to. Kaya mga update, reacta na ho tayo dito. And speaking about starting over again, Ma'am Lorraine, hindi po natuloy ang starting over again sa Senado. Sapagkat naduwag si Loren Legarda, naduwag si JB Ejercito, naduwag din si Sherwin Gatchalian. And then hindi sumipot ang magkapatid na Camille at Mark Villar. So hindi nakuha po ang new realignment of majority bloc. So nanatili sa Itbulaga show ni Tito Soto at ni Ping Lacson si Loren Legarda. Well, magkaiba ang magnanay na ito eh. Si Lian Leveste is so transparent about the business. Sabi niya, sige, bosisiin nyo. Wala akong itinatago dyan. So transparent about his political objectives. Si Loren Legarda po, may ambition pala ito maging Senate President. Kaya binarginan siya, and ma'am, look who's the one in charge. Sa unang rigodon at maniobra, it was Sandro Marcos who delivered the message. This time around, it's Ralph Precto calling the shots. So kapag galing kay Ralph Precto, galing kay Sandro Marcos, walang iba. It's Bongbong Marcos and Lisa Araneta calling the shots to stay on and stay put. So nagstay put si JB Ejercito, nagstay put si Sherwin Gatchalian, nagstay put si Loren Legarda. Alam natin po na takot si Marcos Jr. na magkaroon ng realignment muli. At hindi niya na makokontrol ang majority bloc sa Senado sapagkat hindi na ito papayag sa kanilang gusto na mapakonvict sa impeachment court si Sara Duterte. That's number one. Number two, hindi na ito magko-cooperate na pagtakpan ang krimen nila ni Romualdez. Magbabago ang result ng Senate Floribon Committee kung nagkaroon ng pagbabago sa majority realignment. Sana. Pero sabi mo nga, Ma'am Lorraine, it did not happen. Ang starting all over again, hindi nangyari. Sorry for the word, naduwag at nawalan ng kanilang paninindigan itong tatlong senador na napaulat na nakaredy ng tumawid. Gatchalian, JB Ejercito and Loren Legarda, and yung dalawang magkapatid na nakinabang ng todo sa pagtitiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng administrasyon niya, nowhere to be found si Mark Villar at si Camille Villar. So alam natin ang dahilan. Iniipit po sila. Si Loren Legarda may ambisyon, ibinigay sa kanya, Ma'am Lorraine. Sige, hati kayo ni Tito Soto, but not hati. Towards the end of the term daw. Ayan mga kabdit, natatandaan nyo ba yan si Camille? Nagkamali ho ng pagkakandidatura itong si BP Sara. Kasi nga, kinampanya niya ho yan. Bandang huli ang nangyari. Ayan ho mga kabdit, bumaliktad. Diba? Bumaliktad ho si Camille Villar. Itong si Senator Amy lamang talaga yung tama na kandidatura ni BP Sara. Dito kay Sen Amy, hindi tayo nagsisising. Binoto natin yan. Kasi ho, magaling din ho siya. Mismong kapatid niya nga, di ba, nilalaglag niya. Pero itong kay Camille, mga kapatid, wala. Malabo ho yan. Malabo pa ho sa sikat ng araw. As long as they maintain ng grupo nila, magiging Senate President siya. Yun pala, ma'am, it's not about the Senate presidency alone. It's about how the power dealings become so corrupt na nakita natin kahapon. It was a money over. At natiwangwang ang remaining minority bloc na kagaya po nila Senator Bongo, Senator Cayetano, Alan, and Senator Dante Marcoleta. Ma'am, your take on this rigodon na nag-failure at nakita natin ang iisa lang palang kulay nila. When Malacanang lashes out, they toe the line. Ma'am Lorraine. Well, I feel nothing for it really because I don't really hinge my hope on politicians, no? For me, they're all the same. Magkakapareho lang yan, no? Lalo't lalo itong mga ito na the most rotten to me are the ones who kowtow to Bongbong Marcos because he's the worst ever. I mean, if you're gonna kowtow to somebody, pwede ba maghanap-hanap, mamili-mili ka naman ng maayos, di ba? Huwag naman yung drug addict at magnanap-mandarambong na minus na yung tiwala ng taong bayan sa kanya, di ba? So,
I think that all of this, no, these politicians, they're going to pay a price for all of that. Their lack of integrity, lack of courage, diba? So, it's all the same. Parang this game, no? Kasi hindi kasi ako politiko, so I don't really give a shit about their games, you know? Parang wala akong and I think that I'm not invested in any of those games that they play because wala akong believe sa kanila. Wala akong tiwala sa kanila. Ang politiko lang na pinaniniwalaan ko ay mga Duterte. At hindi kasi tanga ako or obobs ako or didi shit ako. Hindi nakatrabaho ko at nakita ko yung husay, no? Ang husay tsaka yung integridad, no? So, mamimili na lang ako ng meron akong mararamdaman. Hindi ko sila pinapansin. Yeah. And right now, ma'am, tama ka doon sa point out mo. There is no single senator, both in the minority-aligned bloc or in the majority-silent, majority-controlled by Marcos, na nagsasalita na si Marcos ang mastermind. Only Kiko Barsaga and Leandro Leveste are pointing towards that direction. Ayan, malaking katotohanan ho yan. Sino nga ho ba talaga dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. ang totoong naglaglag kay Marcos Jr. sa mga flood control issue dyan sa mga nakawan sa gobyerno? Sino ho ba? Ayan ho, yung sinuspindi ho nila ng another 60 days. Ayan, si Congress Miao. Yan ho. Sino pa? Si Kong Leandro Leviste. Mga kabdit yung Cabral files niya ho, nandyan lahat. Nandyan ho lahat na resibo. Sino pa ho? Yung kasamahan ni Marcos Jr. tapos bumaliktad ho sa kanya. Ngayon hinahanting ho nila. Nasaan? Nasa Europe. Ayun, sino? Si Kong Saldico. Lahat ho yung mga yan, nilaglag si Marcos Jr. na mastermind sa flood control na binibigyan niya o kumikickback siya ng bilyon-bilyon. Si Martin Romualdez, dinawit din ho nila, nilaglag nila. Pero bandang huli, nasaan? Wala ho. Wala ho talaga tayo sa totoong pag-iimbestiga. Nandiyan ho tayo ngayon saan? Impeachment, impeachment, impeachment. Saan ho sila nakatutok? Sa impeachment kay BP Sara. Wala kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez yung totoong issue. Nalilihis na ho nila. Nakakalimutan ho ng taong bayan. Di ba? The rest are silent. Although si Congressman Igay Eresi, sinabi niya rin, bakit mo pinabayaan ang budget na ganituhin at salaulain? Pinipirmahan mo, ibig sabihin pumapayag ka. But the direct assertion Tama. that Marcos is the mastermind, you cannot hear that from any senator. Iniiwasan nila, Ma'am Lorraine. And I like the way you say it. Politikong politiko. Iwas pusoy, nagbabantay kung magde-develop bang people power kasi baka biglang mapuruhan ka. No! The Senate should be the last bastion to defend democracy and uphold integrity in government the way history has shown it. But right now, tama ka ma'am, ang Senado ay bulaga showbiz na puro pa mga lumang politiko ang nagkokontrol, pabalik-balik lang. So what do we expect from them dito sa laro ng Rigodon ng ang power sharing, ng realignment of blocks, kung hindi puro ito willing and dealing mula sa Malacanang ang kanilang sinusunod, Ma'am Lorraine? You know, yung high virtues, no, like courage, integrity, love for country, very very noble virtues. Mafo-frustrate ka if you look for that in a politician, no? Unless you look at Rodrigo Duterte, Kiko Barsaga, Leon Leviste, no? So kakaunti lang sila. Kakaunti lang talaga sila. So, yung kagandahan ng kakaunti na yan, they shine, no? So, yung kagandahan naman nung like yung mga yan sina Ronnie Puno, yung kabulukan na yan, ay kitang-kita din, 'di ba? So sana yung dream ko sa Pilipinas ang magsa-step up if we can create a country where ordinary citizens, kasi na-experience ko kay PRRD, mga ordinaryong mamamayan lang naman kami. No, hindi kami oligarkyo, hindi kami nothing like that, no. Hindi kami political. Well, I come from a political family, but it's nothing like the shit that we see, no. It's really a family of public servants, parang talaga Mindanao style, no. So, yung hope ko sa ating bansa, sana ganon, ordinary. Can you imagine if ordinary citizens, no, former rebels become, grabe yung kagandahan mangyayari sa Pilipinas, leaders and ganyan, 'di ba? O yung kapitbahay natin na civic leader na
Kasi marami akong kilala na ganyan eh. Mga katrabaho ko sila sa, meron ako inaalagaan na na community. Si Chapayong sa may amin. Tapos merong isang babae doon. Ang galing-galing niya talaga. So, si Daisy, basta ang galing-galing niya. We know these kinds of people, di ba? But they'll never get into high office because there's no money, there's no like Agreed. that, di ba? So, parang, I hope we can, kasi dito sa Japan, ganun eh. No, it's not a pipe dream. It's not an impossible dream, no, na magkakaroon tayo ng public servants na ang kaisa-isang agenda ay ang magsilbi sa Pilipino. Yeah, No, we should agree. never lose sight of that and never lose hope for that dream to happen. No? Yes. At ma'am, nakita din natin kahapon kung paano po ang power play pwede pong gamitin para yung may mga bagahe na mga senador ay hindi makabuelo para gumuhit ng linya ng paninindigan. We're talking about yung statement kanina ni Boying Rimulya, ma'am, na in the pipeline na ang pagsasampa ng kaso kriminal laban kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, and I think it's Jingo Estrada ang isa. Tatlo sila, ma'am, ang tinarget. At sa magkapatid na Villar din, lalo na kay Mark Villar, tinatarget din siya, being the DPWH Secretary in charge for the Build program of former President Duterte. And then may application for AMLAC freeze order laban kay Villar, Mark, laban kay Joel Villanueva, and kay Chis Escudero. So, itong tatlong senador na ito, ma'am, Natakot sila sa ganun, Eric? opo, kasi ma'am, Natatakot sila sa kayamanan ganun? nilang maapektuhan sila at nakikita natin, ma'am, these are already positioning for the possible realignment in the voting for conviction of Sara Duterte. Mantakin mo, ma'am Lorraine, na may apat ang iniipit: Mark Villar, Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Chis Escudero. Eh, may mga bagahe, ma'am eh. Ang ibig kong sabihin may mga bagahe, eh mukhang may tama sa kanila. Kapag bumuelo sila, tatamaan sila. May secret sila. Yun ang problema. Kasi pero maliit lang siguro, ma'am, ang tama nila. Not that billions. Yung sinasabi, between 300 million to 500 million. Pero malaki pa rin, ma'am. Pero kung ikukumpara sa pagnanakaw nila Marcos at Romualdez, Yun. iba talaga yung sindikato ni Marcos Yeah. at Romualdez. Pero mayroon din pong nagsasabi na sa mga like revelations ni Yusek Bernardo, revelations ni Henry Alcantara, na itong mga binabanggit na iniipit ngayon ng Malacanang for bargaining operations, for political swapping of favor, lalo na sa Sara Duterte case and the maintenance of the majority in favor of Marcos, mukhang ito ang ginagamit, ma'am. How do you look at this guy? Sabi mo, natatakot sila. Of course, kung may tinatago ka, ma'am, medyo mag-aalangan ka. Your take on that? Wala naman akong paki sa kanila eh. Sana tamaan sila. Sana tamaan yung mga nagnanakaw no, sa taong bayan. Wala akong paki sa kanila. Honestly. Na-amuse lang ako na natatakot sila. Senator ka, tapos natatakot ka. Tayo nga, hindi nga tayo senator eh. Di ba? Kasi sa Hindi mo akin, tayo nagnakaw. ako sa bagay, yeah. Pero yung wala silang natatakot balik ka. sa atin. Yeah, I mean to say, no, ba't hindi kayo magsanib puwersa at ang habulin ninyo? No, I mean, they're so disempowered and that's so funny na magpapatakot kayo dyan sa mga magnanakaw na yan na ginagamit ng gobyerno na para tasaktan ng Pilipinas, 'di ba? Diyan Correct. natatakot kayo. At saka na-amuse ako kasi ang astig talaga ni Inday, no? Ang astig talaga. Talagang ang galing talaga ng branding ng Duterte name, no? Na they'll do everything, a whole circus talaga. They'll throw everything and the sink and everything. Pero anong resulta? She's still the highest, most trusted. Tuloy-tuloy. Diba kasi nga hina talaga mag-isip ng mga ito eh. Talagang binigay Naku nyo po. kay Inday. Binigay nyo kay Inday yung victory na ito na talaga namamayagpag siya, talaga she's standing strong. At dinala nyo pa yung tatay niya sa dahig. Mangkon, di ba naman kayo isa't kalahating bobo? Eh di ginawa nyo pa talagang living legend si PRRD
'Di ba? Ang bobobo eh. Ang hina-hina ng mga isip nila no na anong itinatakot nyo kay PRRD na mamamatay siya doon? You think natatakot siyang mamatay? You think? So hindi nyo talaga kilala. Wala kayong kapana-panalo dito sa katangahan na ginawa ninyo na dinala nyo si PRRD sa The Hague. Lalo tuloy naging formidable ang Duterte brand. Ginawa nyo siyang living legend, a martyr, na buong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino, kahit nga hindi ka alyado and all over the world, are really, really angry at what you've done, 'di ba? Tama. So, if you want to find a reason kung bakit bumulusok yung addict na manok ninyo, yan yung katangahan na ginawa ninyong group effort. Ayan, mga ka-update, nakakakilabot po talaga ito naging pahayag ni Doc Lorraine Badoy. Imantagin po ninyo sa ginawa nga kay Tatay Digong, mga ka-update, mas lalo pa ho siyang makikilala ng ibang lahi dahil nga ho, mga ka-update, former president, tapos malalaman pa nilang pumuksa ng droga, ng shabu sa ating bansa, tapos anong iisipin ng ibang bansa? Mga ka-update, panigurado at panigurado, tinaksil ho ang magiging tingin sa kanya. Tinaksil ng Marcos administration ang totoong naglingkod sa bayan. Kaya nga dito, susunod naman ho natin. Ito nga hong si Mr. Dean Chase. Kaya nga dito, wag na ho rin pa tayong paligoy-ligoy dito kasi alam naman ho natin yung mga matitindihong patutsada, mga mensahe, mga babala kay Marcos Jr. Kaya nga dito, rekta na rin ho tayo dito. Magandang araw po sa ating lahat, and this is Dean Chase. It's been a couple of days since we have released that video, the first couple, and it's been really surprising to us that the Malacanang Palace has not responded nor made a statement about the scandal that was released. Let's talk about the scandal. Now, the scandal po, let me just reiterate that whatever was done in the clip, because a lot of people had actually been talking, especially the trolls, that private life po daw nila yan at dapat po daw hindi natin pinag-uusapan. It's not about that. It's not about what they were doing in the video. It's not about what they were doing in the clips. It's not about what was shown in the video. Let me just remind you guys that this happened on an official visit here in America. Pumunta po sila dito sa USA and they went to San Francisco for APEC Summit, and that was around November of 2023. They were supposed to be doing an official visit and on an official business trip. But instead of doing official business trip, ibang trip ang ginawa nila. So that's what's really concerning to me. It's because of how, it's not actually how the Malacanang Palace is totally brushing this off. It's not about that. It's about how the people is receiving this information. That fact right there is really concerning to me. Kasi po, how are we able to tolerate this kind of act from the president himself? Tama, bakit ito tolerate? Grabe pong pinagagagawa niya. Oo. What else needs to be shown? Ano po ba ang kailangan pa nating makita para may gagawin po tayo na paalisin na po yan? Tama. This is not inciting for sedition. What we can do is that we can file an effective impeachment case with all of these evidences that we have shown. As a matter of fact, ilang beses na po namin yan, kami po ni Maharlika, ibang beses na po namin yung inuudyok po na kasuhan na po kami. Pero up until now, hindi po kami makasuhan. You know why? Because it's the truth. Tama. What we want from the president is we want him to do a hair follicle test. And it's that simple. If you cannot even do that, at least file a case against us para malaman po naming lahat na ikaw po ay nasa matinong pag-iisip bilang isang presidente po ng isang bansa. You are taking care of more than 100 million people. Hindi po isang barangay lang ang niraran nyo, isa pong bansa, Mr. Tama. President. And their respond basically not saying about it means that they don't care about the public. What Ayan, tama ho yan mga kabdita. Totoo, yung binabantayan o inalagaan ni Marcos Jr. kasi 100 milyong katao. Namumuno ho siya sa isang bansa na sobrang laki mga kabdita. Isipin nyo, 100 million katao yung pinamumunuan niya, pero hair follicle test lamang ho. Para sa, alam nyo na, may peace of mind yung mga tao na hindi gumagamit ng Coca-Cola, white powder, ang kanilang presidente. Bakit nung si Tatay Digong tinatanong ng harap-harapan sa mga media? Sige, kahit saan, kahit tenga pati dila, sabi niya nga ho,
kahit na anong isuksok sa kanya, payag daw siya magpa-hair follicle test, magpa-drug test. Bakit kay Marcos Jr. kahit na hair follicle test, ayaw niya hong tanggapin? Kasi nga mga kabdit, alam niya ho, bagsak ho siya dyan. Alam na alam niya ho yan. Diyan ho lalong magda-downfall yung kanyang, di ba? Yan ho yung pinagkaiba nila. Yung noong namumuno, galit sa droga. Yung namumuno ngayon, mahal na mahal yung Coca-Cola. Kaya mga updates, susunod na ho natin itong si Juan Bol University. Huwag na ho natin patagalin na kasi nga nagbibida-bida rin ito. Nasabi niya, handa rin daw ho siyang maging presiding officer pag nagkaroon daw ho ng impeachment. Di ba? Magaling din ho ito mga kabdita. Mahilig ho talagang mag-eskalera-eskalera. Rekta na rin ho tayo dito. The Senate is always ready. Kasi part of our job yan eh. Kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there. It's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Okay. Para sa akin concern naman, I have been Yung nakakatawa dito kay Juan Bol mga kabita, pagdating kay Bibi Sara, lagi ho silang ready sa impeachment. Pagdating kay Marcos Jr., wala ho sila, para ho silang bulag. Wala ho silang nakikita, wala ho silang nararamdaman. Di ba? I am being briefed by some justices friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court pagdating sa rules of evidence at saka sa rules on criminal procedures. Yun ang pinakamahalaga lang naman sa yun ang pinakamahalaga sa impeachment eh. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong magpapasa ng kung ano-ano sa iyo at sa court. And then yung rules on criminal procedures. Yun. I'm preparing for that, being the presiding officer. Now, whether I'm the presiding officer or not, sapagkat pagka-presidente ang ini-impeach, yung Chief Justice ang presiding officer. Still, as a member of the Senate and as a member of the impeachment court, you have to be prepared. Sapagkat hindi porke presiding officer, let's say yung presiding officer ay merong gustong i-sustain na objection, ayaw ng mga member. Ang member ng masusunod. Yung court ang masusunod, hindi yung presiding officer. So kailangan, as a senator, alam mo din dapat yung mga rules. As a senator, you must be aware of whether you're a lawyer or not, you must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case there is articles of impeachment that Ayan mga kabdita, kahit na regular na senator ka lang, ibig sabihin mga kabdit, meron na ho talaga silang binabalak dyan kay BP Sara. Alam na ho nila kung sino yung mga magiging judge, kung sino yung magiging presiding officer, kung sino yung mga alam nyo na, luluklok para ho, litisin si BP Sara. Alam mo na yung mga galawan ho na ganyan. Alam na ho yan mga kabdit. Diba? Literal na naman ho yan. Gagawa ho talaga sila ng paraan para sila ho yung mga lilitis kay BP Sara. Panigurado ho yan mga kabdit. reaches us. I'm sure they're being briefed every now and then. Kaya lang, mas importante yung pagka, let's say, you're either majority leader or you're the presiding officer, you must be well briefed on how to conduct the impeachment court. Conduct lang naman eh. Hindi ikaw ang judge, ah. You must remember na ganun eh. Ang judge yung buong impeachment court. And then, most probably, I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan niya as soon as possible. The Diba? fastest way possible. Halatang halata ho sa Monday to Friday, 3 p.m. upwards. Ibig sabihin mga update, may balak na ho talaga sa. May balak ho talaga silang pilayin si BP Sara. Ang kaso mga kabdit, malabo na ho yan. Malabo na ho nilang mapatalsik si BP Sara. Gagawa lang ho ng paraan. Pero nakikita naman ng milyon-milyong Pilipino kung sino ho talaga yung nagseserbisyo sa taong bayan. Kaya mga dit, kung meron kayo naging komento reaction sa ating tinalakay kay Juan Bol University, kay Legarda, mga kabdit, sa comment section na lang ho natin tuloy. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.